The Holy Bible. Reading Plan, 19th day, Tagalog version. Genesis chapter 47 to 48, Psalm chapter 25, and Galatians chapter 3. Genesis chapter 47. Ika-47 kabanata. Pagkatapos, umalis si Jose at pumunta sa Faraon, kasama ang 5 sa kanyang kapatid. Sinabi ni Jose sa hari, "Dumating na po ang aking ama at mga kapatid, galing sa Kanaan, at dala po nila ang mga hayop nila, at ang lahat ng kanilang ari-arian. Naroon po sila ngayon sa Goshen." Ipinakilala niya agad sa Faraon ang 5 sa kanyang kapatid. Tinanong sila ng Faraon, "Ano ang trabaho ninyo?" Sumagot sila, "Mga pastol po kami ng hayop, katulad ng mga magulang namin. Pumunta kami rito para pansamantalang manirahan dahil matindi po ang taggutom sa Kanaan, at wala na kaming mapagpastulan ng mga hayop namin. Hinihiling po namin sa inyo na kung maaari ay payagan nyo kaming manirahan sa Goshen." Sinabi ng Faraon kay Jose, "Ngayong dumating na ang iyong ama at mga kapatid, nakabukas ang Ehipto para sa pamilya ninyo. Patirahin sila sa Goshen, na isa sa magagandang lupain sa Ehipto. Kung may mapipili ka sa kanila na mapagkakatiwalaan, gawin silang tagapagbantay ng mga hayop ko." Dinala ni Jose ang kanyang ama sa Faraon at ipinakilala. Pagkatapos, binasbasan ni Jacob ang Faraon. Tinanong siya ng Faraon, "Ilang taon ka na?" Sumagot siya, 130 taon. "Maikli at mahirap po ang naging buhay ko rito sa lupa. Hindi ito umabot sa kahabaan ng buhay ng aking mga ninuno." Pagkatapos, muli niyang binasbasan ang Faraon at umalis siya sa harapan ng Faraon. Ayon sa utos ng Faraon, inilagay ni Jose sa ayos ang kanyang ama at mga kapatid sa Ehipto. Ibinigay niya sa kanila ang lugar ng Rameses, na isa sa pinakamagandang lupain sa Ehipto. Sinustentuhan ni Jose ng pagkain ang kanyang ama, mga kapatid, at ang buong sambahayan ng kanyang ama, ayon sa dami ng kanilang mga anak. Ngayon, malala na ang taggutom, kaya wala ng pagkain kahit saan. Nanghina na ang mga tao sa Ehipto at sa Kanaan dahil sa gutom. Tinipon ni Jose ang lahat ng perang ibinayad ng mga taga-Ehipto at taga-Kanaan na bumili ng pagkain, at dinala ito sa palasyo ng Faraon. Dumating ang panahon na naubos na ang perang pambili ng mga taga-Ehipto at ng mga taga-Kanaan. Pumunta ang mga taga-Ehipto kay Jose at sinabi, "Wala na po kaming pera. Kung maaari, bigyan na lang ninyo kami ng pagkain, dahil mamamatay na kami sa gutom." Sinabi ni Jose, "Kung wala na talaga kayong pera, dalhin nyo rito ang mga hayop ninyo, at iyon ang ibayad ninyo sa pagkain ninyo." Kaya dinala nila kay Jose ang kanilang mga kabayo, tupa, baka at asno, at ipinalit ito sa pagkain. Sa loob ng 1 taon, sinustentuhan sila ni Jose ng pagkain, kapalit ng kanilang mga hayop. Pagkalipas ng 1 taon, pumunta na naman ang mga tao kay Jose at nagsabi, "Hindi po maitatago sa inyo na wala na kaming pera, at ang mga hayop namin ay nariyan na sa inyo. Wala na pong naiwan sa amin, maliban sa aming sarili at mga lupain. Kaya tulungan niyo po kami, para hindi kami mamatay, at hindi mapabayaan ang mga lupain namin. Payag po kami na maging alipin na lang ng hari, at mapa sa kanya ang mga lupain namin, para may makain lang kami. Bigyan niyo po kami agad ng mga binhi na maitatanim, para hindi kami mamatay at hindi namin mapabayaan ang mga lupain namin." Kaya ipinagbili ng lahat ng taga-Ehipto ang mga lupain nila kay Jose, dahil matindi na ang taggutom. Binili ni Jose ang lahat ng ito para sa hari, kaya ang mga lupaing iyon ay naging pag-aari ng Faraon. Ginawa ni Jose na mga alipin ng Faraon ang mga tao sa buong Ehipto. Ang mga lupain lang ng mga pari ang hindi nabili ni Jose. Hindi nila kailangang ipagbili ang mga lupain nila,
dahil sinusustentuhan sila ng Faraon ng pagkain at ng mga pangangailangan nila. Sinabi ni Jose sa mga tao, "Ngayon na nabili ko na kayo pati ang mga lupain ninyo para sa Faraon. Heto ang binhi para makapagtanim kayo. Kapag aani kayo, ibigay ninyo sa Faraon ang 20% ng ani ninyo, at sa inyo na ang matitira, para may maitanim kayo at may makain ang buong sambahayan ninyo." Sinabi ng mga tao, "Ginoo, napakabuti po ninyong amo sa amin. Iniligtas nyo ang buhay namin. Pumapayag po kami na maging alipin ng Faraon." Kaya ginawa ni Jose ang kautusan sa lupain ng Ehipto na ang 20% ng ani ay para sa Faraon. Ang kautusang ito ay nagpapatuloy pa hanggang ngayon. Ang mga lupain lang ng mga pari ang hindi naging pag-aari ng Faraon. Tumira ang mga Israelita sa Goshen na sakop ng Ehipto. Nagkaroon sila roon ng lupain at dumami pa ang lahi nila. Tumira si Jacob sa Ehipto sa loob ng 17 taon. Nabuhay siya hanggang 147 taon. Nang naramdaman niyang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Jose at sinabi, "Kung maaari, ilagay mo ang kamay mo sa pagitan ng 2 hita ko, at manumpa ka na ipagpapatuloy mo ang pagpapakita ng iyong kagandahang loob sa akin. Huwag mo akong ilibing dito sa Ehipto. Kapag namatay na ako, ilibing mo ako sa libingan ng aking mga ninuno." Sumagot si Jose, "Gagawin ko po ang sinasabi ninyo." Sinabi ni Jacob, "Sumumpa ka sa akin." Kaya sumumpa si Jose sa kanya. Lumuhod si Jacob sa kanyang higaan para magpasalamat sa Diyos. Genesis chapter 48. Si Manase at si Ephraim. Ika-48 kabanata. Hindi nagtagal, may nagbalita kay Jose na may sakit ang kanyang ama. Kaya dinala niya ang 2 anak niyang sina Manase at Ephraim at pumunta kay Jacob. Nang malaman ni Jacob na dumating ang anak niyang si Jose, sinikap niyang makaupo sa higaan niya. Sinabi ni Jacob kay Jose, "Noong naroon pa ako sa Luz, sa lupain ng Kanaan, nagpakita sa akin ng makapangyarihang Diyos at binasbasan niya ako. Sinabi niya, bibigyan kita ng maraming lahi para maging ama ka ng maraming tao, at ibibigay ko ang lupaing ito ng Kanaan sa mga lahi mo, at magiging kanila ito magpakailanman." Nagpatuloy si Jacob sa pagsasalita. Ang 2 mong anak na sina Ephraim at Manase, na ipinanganak dito sa Ehipto bago ako dumating, ay ituturing kong mga anak ko. Kaya kagaya kina Reuben at Simeon, magmumula rin sa kanila ang mga lahi ng mga Israelita. Pero ang susunod mong mga anak ay maiiwan sa iyo, at makakatanggap ng mana galing kina Ephraim at Manase. Naalala ko ang pagkamatay ng iyong ina. Galing kami noon sa Padan Aram, at naglalakbay sa lupain ng Kanaan. Malapit na kami noon sa Efrata nang mamatay siya. Kaya inilibing ko na lang siya sa tabi ng daan na papunta sa Efrata. Ang Efrata ang tinatawag ngayon na Bethlehem. Nang makita ni Israel ang mga anak ni Jose, nagtanong siya, "Sino sila?" Sumagot si Jose, "Sila po ang mga anak ko na ibinigay sa akin ng Diyos dito sa Ehipto." Kaya sinabi ni Israel, "Dalhin sila rito sa akin para mabasbasan ko sila." Halos hindi na makakita si Israel dahil sa katandaan. Kaya dinala ni Jose ang mga anak niya papalapit kay Israel. Niyakap sila ni Israel at hinalikan. Sinabi ni Israel kay Jose, "Hindi na talaga ako umaasa na makikita pa kita, pero ngayon, ipinahintulot ng Diyos na hindi lang ikaw ang makita ko, kundi pati ang mga anak mo." Kinuha agad ni Jose ang mga anak niya sa kandungan ni Israel, at yumukod siya bilang paggalang sa kaniyang ama. Pagkatapos, inilapit niyang muli ang mga anak niya sa lolo ng mga ito, para mabasbasan sila. Si Ephraim ay nasa kanan ni Jose, na nasa kaliwa ni Israel,
At si Manase ay nasa kaliwa ni Jose, na nasa kanan ni Israel. At ipinatong ni Israel ang kanang kamay niya sa ulo ni Efraim, na siyang nakababata. At ipinatong ang kaliwang kamay niya sa ulo ni Manase, na siya namang nakatatanda. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga ito na sinasabi, "Naway pagpalain ang mga batang ito ng Diyos na pinaglingkuran ng aking mga ninuno, na sina Abraham at Isaac, na siya ring Diyos na nagbabantay sa akin, simula nang ipinanganak ako hanggang ngayon. At naway pagpalain din sila ng anghel na nagligtas sa akin sa lahat ng kapahamakan. Naway maalala ako at ang aking mga ninunong sina Abraham at Isaac sa pamamagitan nila. At naway dumami pa sila sa mundo." Nang makita ni Jose na ipinatong ng kanyang ama ang kanang kamay nito sa ulo ni Efraim, hindi niya ito ikinatuwa. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama para ilipat kay Manase. At sinabi, "Ama, hindi po iyan. Ito po ang panganay. Ipatong po ninyo ang kanang kamay ninyo sa ulo niya." Pero sumagot ang kanyang ama, "Oo, alam ko, anak. Ang mga lahi ni Manase ay magiging kilala ring mga bansa, pero mas magiging kilala ang mga lahi ng nakababata niyang kapatid, at magiging mas marami ang lahi nito." Kaya ginawa niya si Efraim na nakakahigit kaysa kay Manase. At sa araw na iyon, binasbasan niya ang mga ito na nagsasabing, "Gagamitin ng mga Israelita ang pangalan mo sa pagbabasbas. Sasabihin nila, naway pagpalain ka ng Diyos kagaya ni na Efraim at Manase." Kaya sinabi ni Israel kay Jose, "Malapit na akong mamatay, pero huwag kayong mag-aalala, dahil sasamahan kayo ng Diyos, at pababalikin kayo sa lupain ng iyong ninuno. At ikaw, Jose, ang magmamana ng Shechem, at hindi ang mga kapatid mo. Ang lupain na iyon na napa sa akin, dahil sa pakikipaglaban ko sa mga Amoreyo, sa pamamagitan ng espada at pana." The Book of Psalm, Chapter 25. 25 Kabanata. Dalangin para ingatan at patnubayan. Panginoon kong Diyos, sa inyo ako nananalangin at nagtitiwala. Huwag niyo pong hayaan na mapahiya ako at pagtawanan ng aking mga kaaway dahil sa aking pagkatalo. Ang sinumang nagtitiwala sa inyo ay hindi malalagay sa kahihiyan, ngunit mapapahiya ang mga traidor. Ituro niyo sa akin, Panginoon, ang tamang pamamaraan, ang tuwid na daan na dapat kong lakaran. Turuan niyo akong mamuhay ayon sa katotohanan, dahil kayo ang Diyos na aking tagapagligtas. Kayo ang lagi kong inaasahan. Panginoon, alalahanin niyo ang kagandahang loob at pag-ibig na inyong ipinakita mula pa noong una. Panginoon, ayon sa inyong kabutihan at pag-ibig, alalahanin niyo ako, pero huwag ang mga kasalanan at pagsuway ko mula pa noong aking pagkabata. Mabuti at matuwid po kayo, Panginoon, kaya tinuturuan niyo ng inyong pamamaraan ang mga makasalanan. Pinapatnubayan niyo ang mga mapagpakumbaba para gumawa ng tama. Sila'y tinuturuan niyo ng inyong pamamaraan. Lahat ng ginagawa niyo ay nagpapakita ng inyong pag-ibig at katapatan sa mga sumusunod sa inyong mga kautusan. Panginoon, alang-alang sa inyong kabutihan, patawarin niyo ako sa napakarami kong kasalanan. Ang sinumang may takot sa inyo, Panginoon, ay turuan niyo po ng daan na dapat nilang lakaran. Mabubuhay sila ng masagana, at ang kanilang lahi ay patuloy na maninirahan sa lupain na ipinangako ng Diyos. Panginoon, kayo'y malapit sa mga taong may takot sa inyo, at pinapaalala niyo sa kanila ang inyong kasunduan. Palagi akong umaasa sa inyo, Panginoon, dahil kayo ang palaging nagliligtas sa akin sa kapahamakan. Dinggin niyo po ako at inyong kahabagan, dahil ako'y nag-iisa at naghihirap. Lalong dumarami ang bigat sa aking kalooban. Hanguin niyo ako sa aking mga kalungkutan.
Tingnan niyo ang dinaranas kong mga kahirapan at patawarin niyo ang lahat kong kasalanan. Tingnan niyo kung gaano karami ang aking mga kaaway na galit sa akin. Iligtas niyo ako, Panginoon, at ingatan ang aking buhay. Nanganganlong ako sa inyo. Huwag niyong hayaan na mapahiya ako, dahil namumuhay ako ng matuwid at walang kapintasan at umaasa sa inyo naway maging ligtas ako. O Diyos, iligtas niyo po ang Israel sa lahat ng kaguluhan. The Book of Galatians chapter 3. Ikatlong kabanata. Ang pagsunod sa kautusan at ang pananampalataya kay Kristo. Ano ba naman kayong mga taga-Galasya? Hindi ba kayo makaintindi? Bakit kayo naniniwala sa mga nanlilinlang sa inyo? Hindi ba't malinaw na ipinangaral ko sa inyo ang kahulugan ng pagkamatay ni Kristo sa krus? Ito ngayon ang gusto kong itanong sa inyo. Tinanggap niyo ba ang banal na espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan? O dahil sumampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan niyo? Talagang hindi nga kayo makaintindi. Nagsimula kayo bilang mananampalataya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng espiritu. Bakit ngayon pinipilit ninyong magpakabanal sa pamamagitan ng sarili niyong pagsisikap? Wala na bang halaga sa inyo ang naranasan ninyo? Mawawalan na lang ba ito ng kabuluhan? Hindi ba't ibinigay sa inyo ng Diyos ang kanyang espiritu at sa pamamagitan niya ay gumagawa kayo ng mga himala? Tinanggap niyo ba ito dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sumampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan ninyo? Tingnan niyo ang nangyari kay Abraham. Ayon sa kasulatan, sumampalataya siya sa Diyos, kaya itinuring siyang matuwid. Malinaw na ang mga sumasampalataya sa Diyos ang siyang mga tunay na anak ni Abraham. Noon pa man, sinasabi na sa kasulatan na ituturing na matuwid ng Diyos ang mga hindi Hudyo sa pamamagitan ng pananampalataya nila. At ang magandang balitang ito'y ipinahayag ng Diyos kay Abraham nang sabihin niya, "Pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa pamamagitan mo." Sumampalataya si Abraham sa Diyos at pinagpala siya. Kaya lahat ng sumasampalataya sa Diyos ay pinagpapala rin tulad ni Abraham. Ngunit ang lahat ng umaasang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ay isinumpa na ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, isinusumpa ang sinumang hindi sumusunod sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Malinaw na walang taong ituturing na matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil sinasabi sa kasulatan, ang taong itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya niya ay mabubuhay. Ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang nagnanais mabuhay sa pamamagitan ng kautusan ay kailangang sumunod sa lahat ng iniuutos nito. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng iniuutos ng kautusan, kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin, dahil sinasabi sa kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Ginawa ito ng Diyos para ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi Hudyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At para matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kautusan at ang pangako ng Diyos. Mga kapatid, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Hindi maaaring basta na lang ipawalang bisa o dagdagan ang anumang kasunduang nalagdaan na. Ganoon din naman sa mga pangako ng Diyos. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang salinlahi. Hindi niya sinabi, sa mga apo mo na nangangahulugang marami, kundi sa apo mo, na ang ibig sabihin ay iisa. At ito'y walang iba kundi si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin. May kasunduang ginawa ang Diyos kay Abraham, at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang pangakong ito ay ibinigay niya 430 taon bago dumating ang kautusan. Kaya ang pangakong iyon ay hindi mapapawalang bisa
o mapapawalang saysay ng kautusan. Sapagkat kung matatanggap natin ang pagpapala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, walang kabuluhan ang pangako ng Diyos kay Abraham. Ngunit ang totoo, ibinigay ng Diyos ang pagpapala bilang pagtupad sa pangako niya. Kung ganoon, ano ba ang silbi ng kautusan? Ibinigay ito para malaman ng tao na nagkakasala sila. Ngunit ito ay hanggang sa dumating lamang ang ipinangakong apo ni Abraham. Ibinigay ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel, at sila ang nagbigay nito sa mga tao sa tulong ng isang tagapamagitan. Ngunit ang pangako ay hindi tulad nito. Dahil lang ibigay ito ng Diyos kay Abraham, hindi siya gumamit ng tagapamagitan o mga anghel, kundi siya mismo. Kung ganoon, taliwas ba ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hindi, sapagkat kung ang kautusan ay makapagbibigay buhay, ito na sana ang naging paraan ng Diyos para ituring tayong matuwid. Ngunit sinasabi ng kautusan na ang buong mundo ay alipin ng kasalanan. Kaya ang mga sumasampalataya lamang kay Hesukristo ang makakatanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Noong hindi pa dumarating itong tinatawag na pananampalataya kay Kristo, para tayong mga bilanggo, inilanggo tayo ng kautusan hanggang sa araw na inihayag ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kautusan ay naging tagapag-alaga natin hanggang sa dumating si Kristo, para sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya ay maituring tayong matuwid. At ngayong may pananampalataya na, wala na tayo sa patnubay ng kautusan na tagapag-alaga. Mga anak ng Diyos sa pananampalataya. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya ninyo kay Kristo Jesus. Sapagkat binautismuhan kayo sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo at namumuhay kayong katulad niya. Ngayon, wala nang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo, ang alipin sa malaya, ang lalaki sa babae. Kayong lahat ay iisa na dahil kayo'y na kay Kristo na. At dahil kayo'y kay Kristo na, kabilang na kayo sa lahi ni Abraham at mga tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos sa Kanya. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video.